Kay mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping sablay, pagkakamali, palpak, mintis, bolilyaso, depektibo, call it all you want. Isa yan sa mga patunay na walang taong perpekto. O ikaw ba, yes friend? Alam ko minsan or madalas sa buhay mo ay may mga nagagawa kang pagkakamali, no? For example, sa buhay mo may mga desisyon ka na hindi mo gaanong napag-iisipan o hindi naman kaya matagal mong pinagpalalanuhan. Ano daw? O diba? Ako gaya ko, nagkamali ako. Baka natatawa ka na dyan dahil nagkamali si B-Boy Bibo. Grabe ka. Na-offend ako. Sensitive. 'Di ba sa buhay, 'di ba may mga ginagawa tayo na kahit pagplanuhan natin, kung hindi inaadya ng tadhana na maging tama, talagang magkakamali tayo. Or pwede rin namang sa love life mo, na akala mo nasa tamang tao ka na pero mali pa rin pala siya, hindi pa rin siya yung nakalaan para sa'yo. Or pwede rin sa trabaho na meron ka ng paulit-ulit na nagagawang pagkakamali or kahit sa anumang aspeto. And usually yung response mo and response ng mga tao sa paligid mo, doon nakadepende kung ano yung magiging kalagayan nung nagawa mong pagkakamali, di ba? Syempre ikaw, dalawa lang yan. It's either itatama mo yung pagkakamali mo, pananagutan mo, magkakaroon ka ng accountability at hindi mo na uulitin, or ide-deny mo at isisisi mo sa ibang tao. Yan! Diba? Nagkamali ka na nga, ang sama pa ng ugali mo, nandamay ka pa ng iba. Or ang mas malala, ginastify mo pa yung pagkakamaling nagawa mo. Kapal ng mukha. Yung tipo nagkamali na, walang sorry ha, talagang ginastify na, hindi po tama po yung ginawa ko, manipulative ka ha. Ginagaslight mo pa yung mga taong talagang nasa tamang pag-iisip. At alam nyo mga yes friend, normal lang naman talagang magkamali, di ba? Especially kapag hindi mo sinasadya, okay lang yan. Pwede kang humingi ng paumanhin, pwede kang humingi ng pangunawa, pwede kang humingi ng panibagong pagkakataon para gawin ulit yung bagay na sa ikalawang pagkakataon, sa panibagong tsansa, gagawin mo na siya ng mas maayos at ng tama, di ba? Pero ang magiging difference lang dyan ay kung paano mo tutugunan yung pagkakamali na yon, di ba? Kung paano mo iti-take as a lesson. As much as possible, alam kong ginagawa mo yung best mo, no? Pero may pagkakataon talaga na mag-iiba na yung tingin sa'yo ng mga tao, lalo na kapag paulit-ulit na yung pagkakamali mo. Pero, that's the thing. Sabi nga sa kanta, mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang, di naman na tulad mo. Ano bang dapat na gawin? Dapat bang kamuhian mo? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao lang? Pasensya na, tao lang. Nag-enjoy ako sa kanta, sorry na. O diba, ang ganda nung linya doon sa sinabing, dapat bang kamuhian mo? Dahil nagkamali ang isang tao na kagaya mong hindi naman din perpekto? Worth it ba yung galit? Worth it ba yung gigil na mararamdaman mo towards a person na hindi sinasadyang makapag-commit sa isang bagay na mali, knowing that you are not also perfect? Knowing na ikaw, maaaring on the next coming days, maaaring gawin mo rin yung kaparehong pagkakamali na ginawa ng taong kinamumuhian mo. Diba? Gets mo yun? Kunyari nagagalit ka kasi hindi siya nakapag-report ngayong week sa trabaho ninyo. Kailangan yon. Paano kung next month ikaw naman yung ganon? Magagalit ka rin ba ng sobra sa sarili mo? Tatanggapin mo rin ba yung galit ng ibang tao sa'yo? Diba?
Kung maaaring sa kanya nangyayari ngayon yung kapalpakan, you'll never know, baka bukas ikaw naman. Kaya, be careful. Lalo na kapag hindi ka naman involved, di ba? Lalo na kung hindi naman nasasagasaan yung pagkatao mo or yung, di ba, kung hindi nakaka-apekto sa'yo. Huwag ka nang makisawsaw, huwag ka nang makialam na parang, nagkamali siya, OMG! Anong gagawin natin? Anong gagawin sa kanya? Na para bang, boss ka? Ay, nako, no? Dapat bang kamuhian mo siya? Dapat bang kagalitan mo siya? Gayong alam mo naman sa sarili mo na may mga pagkakamali ka rin sa ibang aspeto. So on the other side, i-assess naman natin yung mga kagaya mo. Yung mga taong mahilig mamulis, mga taong mahilig magmatsyag at maghintay ng pagkakamali ng iba, di ba? Para lang may magamit sila laban sa taong nagkamali. Oo, okay lang naman mamulis walang problema dun. Okay lang magbantay. Okay lang magsiyasat. Pero hindi yung para maghintay ka ng pagkakamali at hihintayin mo yung opportunity na yun para sirain mo yung tao, para yurakan mo yung pagkatao niya, yung dignidad niya, yung reputasyon niya at gamitin yung laban sa kanya. Doon nagkakaroon ng problema, di ba? Okay lang pumuna basta constructive, hindi destructive. Kasi kapag nagkamali ang isang tao, ang kailangan niya yung taong kokorek sa kanya, yung taong tutuwid sa pagkakamali niya, hindi yung taong ididiin ibabaon pa siya. Kasi paano mo itatama ang isang pagkakamali sa paraan na mali din? Okay lang mamuna basta sa ikabubuti ng iba. For improvement. Hindi lang yung basta magmukha kang tama tapos siya magmumukhang tanga. Kasi kapag ganun, self-righteous ka na. Tingin mo sa sarili mo perfect. Wow, ikaw ba si Biboy Bibo? Ako lang dapat perfect dito. Walang ibang kakontra, walang ibang sasali. Kapal ng muka. Diba? Kaya malalaman mo lang talaga na concerned sa'yo yung tao when he praise you in public and then he reprimand you in private. In Tagalog, yung taong concerned sa'yo ay pupurihin ka sa harap ng maraming tao pag may ginawa kang tama at papangaralan ka kapag dalawa lang kayo pag may ginawa kang mali. Yan yung totoong taong concerned sa'yo. Yan yung taong constructive yung criticism pagdating sa'yo. Hindi lang siya basta pa-epal lang, intrimitida. Nagkamali ka, ipagkakalat ko yan, lagot ka, isusumbong kita. Wow. Wow lang ang masasabi ko sa'yo, kapal naman ang mukha mo. Nakakala mo isa kang perpekto, di ba? Yung iba kasi ang hilig mamahiya di ba? Ang hilig mamuna sa pagkakataon na vulnerable yung isang taong nagkamali. Alam mo, nagkamali yan, malamang sa malamang lugmok yan, malungkot yan, nagsisisi yan, na sana hindi niya lang ginawa, sana hindi siya nagkamali, tapos gagamitin mo yung moment na yun para idiin pa siya, para ipahiya siya. Saan yung awa? Kapal ng muka, meron, awa, ayaw. Ay nako, na para bang siya ang may-ari ng kumpanya, na para bang ang galing-galing niya, diba? But well, to tell you, to remind you, to inform you, mas magaling ang karma. Diba? Maaaring sa ngayon siya yung madalas pumalpak, pero hintayin mo kapag ikaw naman yung lumagapak. Ay, sinasabi ko sa'yo, isa ako sa hahalakhak. Ganon. Okay. Charot lang yun. Kung baka karmahin din ako, matulad ako sa'yo. Oo, mahirap na. Tsaka pansinin nyo, no, kapag yung mga taong mahilig mamuna, kapag sila yung nagkamali, pag sila yung pumalpak, talagang hindi matanggap ng pride nila, na para bang inaapak-apakan yung ego nila, na para bang nilurak-yurakan sila na parang basahan. Oo, kasi hindi nila matanggap Siyempre, hindi pwedeng akong magkakamali kasi ako ang namumulis ng mga mali, ako ang nangmamahiya ng mga mali, ayokong mapahiya. Diba? Talaga namang tahimik lang sila na ayoko malaman ng iba na nagkamali ako. Pero pag iba ang nagkamali, talaga namang ipapangalandakan nila, 'di ba? Grabe. Mga maldita. Ang sasama ng ughoy. Yung mga pagkakamali naman pwede pang itama, may pagkakataon pa para ayusin. Pero yung pangit mong ugali, wala nang pag-asa yan. Bala ka dyan. I-adjust mo yan hanggat kaya pa, kung kaya pa. So bottom line, yes friend, ang masasabi ko lang dito is, this is a reminder that we are perfectly imperfect. Tayo ay ginawa perfectly para maging imperfect. Kaya nga sabi nila, practice makes perfect.
But then again, if nobody's perfect, why practice? Diba? Bakit ka magpa-practice pa kung wala naman palang perfectong tao sa mundo? Ay nako, basta ikaw, yes friend, kung feeling mo isa kang hari o reyna ng sablay, tandaan mo na hindi yan ang definition mo bilang isang tao. Hindi yan ang magde-define sa'yo. Hindi kaugnayan ng mga pagkakamali mo, na mga kapalpakan mo, yung pagiging tao mo. Hindi mo yun kabawasan at dapat hindi yun makaapekto sa reputasyon or sa dignidad mo dahil mananatili kang tao kalakip ng mga pagkakamali mo. At lahat tayo merong kanya-kanyang baon na mga flaws, na mga kabiguan, na mga pagkakamali na sana hindi na lang nangyari pero hindi maiwasan, na magiging bahagi na ng ating nakaraan, magiging parte na ng ating kasaysayan bilang mga tao. And that's okay. That is normal. It's okay not to be okay. Ganon. Diba? Basta hayaan mo na yung mga mapuna kasi wala kang hindi namang mapapala sa kanila, diba? They are not the person na mahihingian mo ng tamang payo, na malalapitan mo, na makakapagtuwid ng mga pagkakamali mo. Magiging distracting lang sila para sa'yo. Kasi kung para sa mga errors mo, di hamak naman na mas wala silang kwenta. Diba? Yung mga pagkakamali mo kahit papano may mahihita ka dyan, may mapapala ka dyan, may lesson kang mapupulot. Pero sa mga taong manghuhusga lang sa'yo, yung mga mangde-degrade lang sa'yo, wala kang mapapala dyan. Sama lang ng loob, baka matampal mo pa sila. Tulungan pa kita. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, sa ibang tao, sa sarili ko, sa kahit sino, let's just keep on doing our best, diba? Best efforts. Mag-focus lang tayo sa kung ano yung kailangan nating gawin, kung saan tayo magbe-benefit, kung saan tayo makakatulong sa ibang tao, and balang araw naniniwala ako na mamamaster din natin yung bagay na gusto nating gawin. At kung magkamali man tayo ulit, pwede naman mag-sorry, di ba? Di sorry, mali, di na uulitin, hindi nag-memo ka agad dyan. Hindi nag-ano-ano ka dyan agad, yung nire-report mo ako agad sa HR. Ay, nako. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, 9pm to 12 midnight para sa ating programang BB Time dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good day, BB.